Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Thursday na, March 20 ng ating 2025. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? Especially dito sa Metro Manila, medyo makulimlim. Sana ang balita ay makulimlim din, pero hindi. Mainit na mainit pa rin po eh. At siyempre sa lahat ng mga Pilipino sa ibayong dagat, lagi po namin kayong kasama dahil ang programang ito mula sa Office of the President ang mga balita, mga policy, programa, direktiba at ginagawa ng ating Pangulo at ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng mga batas at kailangan para ho sa mga panahong ito at sa darating na mga panahon. At patuloy po tayong magkaisa para ho sa ating bansa, iwasan ng pagkakawatak-watak dahil yan ay mga personal at political interest lamang ng iba. Ang mabuti ay sama-sama dahil siya ang magiging susi ng tagumpay ng bansa, ng bawat Pilipino ang pagkakaisa. Ayan. Samantala, narito na po ang ating mga balitang Malacanang. Pinayuhan si dating presidential spokesperson Harry Roque, bidang-bida itong mamang ito, na unahin muna ang pagtatanggol sa sarili bago ang ibang tao. Ayon kay Communication Undersecretary Claire Castro, dahil hindi na niya magiging bahagi si Roque ng legal team ng dating Pangulong Duterte para sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Wala nang sadyang dahilan upang manatili sa Netherlands. Ay balita ko, umalis na dun eh. Umiiyak para kuya ako kung bakit naiiyak. Baka hindi na-aproban niya yung political asylum. Or baka hindi siya kinuhang abogado. Ay nagbo-volunteer eh. Sabi ni Secretary Remulla kahapon eh, bakit mo ba sinisiksik ang sarili mo? Wala ka naman bilang. Ang lupit ng kabitenyong sekretary ito, ha? Sabi ni Boyeng, wala ka, Roque. Wala ka. Huwag mong ipagpilitan ng sarili mo, bumalik ka rito. Harapin mo ang qualified human trafficking na nakabinbin pa rin until now sa National Prosecutor Service Department of Justice. Eto na, etong matindi. Sa kanyang Facebook post nga po, pinuna at binatikos ng Chief Legal Counsel, Presidential Legal Counsel, Secretary Juan Ponce Enrile. Wow! Ang mga nananawagan ng hustisya kasunod ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binansagan niya na ang kanilang mga panawagan bilang isang kasuklang-suklang. Ano? Kasuklang-suklang. Ako, grabe ito, ha? Na kabalintugan niya ng itinuturo, kabalintugan niya ng itinuturo ng mga dating gumawa ng hindi niya makatarungan at marahas na mga gawa. At desperado na niya ngayon para sa hustisya. Ayan, tinamaan kayo. Sabi ng Chief Justice, dating Chief Legal Counsel, by the way, 101 years old na. Pero matikas pa rin. Ano ha? Naghahanap kayo ng hustisya ngayon? Ay nung panahon wala namang hustisya. Tukhang dito, tukhang doon. Tapos ngayon, nililitis kayo dahil sa tukhang. Naghahanap kayo ng katarungan. Parang ganoon. Nayari kayo kay Juan Ponce Enrile. Secretary, mabuhay ka. Talagang very smart ka pa rin kahit na 101 years old. Sana all. Sana lahat ng tao umabot ng 101 years old. Antindi, ano ha? Samantala, abalahin muna natin sandali si Professor Antonio Contreras, isa sa mga political analyst dito sa ating bansa. At makibalita nga tayo sa kanyang mga namomonitor sa mga maraming fake news, maraming propaganda, drama, hustisya at politika. Di ba? Professor, magandang umaga po. Magandang umaga po, Mike. Ano ba ang basang mo sa nangyayari? Bagong lahat, anong comment mo doon sa binasa kong balita galing kay Secretary Juan Ponce Enrile, kung meron kang komento ron? Well, tama naman na talaga ngayon marami ng kontradiksyon eh. Yung mga dating ayaw sa people power, tumatawag ng people power. Yung mga dating galit sa EDSA, ngayon ay gusto magka-EDSA. Yung mga dati ay hindi man lang umiimik tungkol sa issue ng China na nanghimasok sa ating exclusive economic zone. Ngayon, tumatawag na ng ipaglaban natin ng sovereignty at isa ng pagsagka sa ating soberenya ang pagpasok ng ICC. Marami ng contradiction ngayon. Talagang exciting ang politika sa ating bansa ngayon, Mike. Yes. Pero pang isa na, hindi ka muna nakalimutan mo. Dati, sang-ayon sila sa tukhang. Kahit may biktima. Abang ngayon, sumisigaw ng katarungan doon sa mga gumawa ng tukhang. Yun. Tama.
nasaan daw ang due process, samantalang ang mga pinatay sa war on drugs, wala man lang due process, basta na lang pinatay. Mhm. Well, ang issue ngayon alam natin, hindi pa ho tapos yung petition sa Supreme Court, habeas corpus, parang gusto nilang palayain. Sa tingin mo ba, Professor, meron pa bang jurisdiction ang Supreme Court o pangkalahatan Philippine government kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa kamay na ng ICC? Masalimot po kasi ang tanong na yan, Mike, kung titingnan natin. Kasi ang international law at ang domestic law, magkaibang plane ng usapan yan. Ang international law, may jurisdiction yan sa international level. Ang domestic law, meron. So pwede namang maglabas ng opinion ng Korte Suprema na pwedeng sabihin hindi ito tamang ginawa, etc. etc. Pero may bisa ba yan pagdating sa ICC? Kasi Yun na ibang plane yung ICC. Wala tayong jurisdiction doon. So, pwedeng magbibigay ng legal opinion ng Korte Suprema as to whether yun ay binding sa ICC ay ibang usapan yun. Tama yan. So, related sa isyong yan, ano naman tingin mo dito sa medyo nakakalito na posisyon ni Solicitor General Guevara na hindi na daw siya nagkomento kasi hindi naman daw tayo membro ng ICC. Pero nakakapagtaka dito, ang nahingi ng komento ay Supreme Court of the Philippines. Bakit ICC yung kanyang katuwiran? Paano ba ito, Ganito po, Professor? Kasamang Mike, ang tingin ko kasi dyan ganito, siguro ay tama naman yung ginawa ni Solgen. Okay. Sapagkat ang posisyon ho kasi ng ating bansa ay walang jurisdiction sa ngayon ng ICC. In fact, di ba ang stance nga natin, hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Bagamat ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte ay dahil sa bisa ng pakikipag-ugnayan natin sa Interpol. Malalagay lalo sa alanganin din si Solgen Guevara kapag sasabihin niya ngayon, ipagtatanggol niya na may karapatan tayo manghuli, pero at the same time, ang gobyerno natin nagsasabi na hindi tayo makikipagtulungan. So ako iba ang basa ko diyan I think this is a move that is consistent with the official stance of government. The official stance of government is kahit sa Kongreso ano masabi ni Representative Barbers, hindi tayo magbibigay ng ebidensya. Yung mga naging hearing ng House hindi natin ibibigay yan. Hindi tayo proactive na magbibigay at hihingin, hindi tayo magbibigay. Pero dahil yan ay public na document na balaya silang gagamitin yan. Kasi magkaiba yung jurisdiction ng ICC kasi tungkol doon sa paghuli. Okay. Itong habeas corpus na petition kasing ito ay magkakonek yung dalawa na mayroon bang jurisdiction ng ICC at tama ba yung pagkakaaresta ay hindi po para baga mangyari kung ako din si Guevara, paano ko makikipag-argue na sasabihin ko, lalabanan ko yung demanda na kayo magpapahabeas corpus kasi hindi tama yung pagkakaresto. But on the same time, ikaw din yung abogado ng gobyerno na nagsasabi na wala tayong pakipagtunguhang legal sa ICC at sa Interpol tayo nakipagtulungan. Pero Professor, pasintabi na hindi naman nakikipagdebate. Tanong ko lang ito dahil ang linaw ng Solicitor General, abogado ng gobyerno at ang gobyerno ang pinagkukomento ng Supreme Court. Ano ba naman yung kung panindigan na legal ang pagkakaaresto dahil merong warrant of arrest, dahil tayo nakipagtulungan sa Interpol? Siguro yan ang pwedeng i-justify. Kasi kaya ko binabanggit ito, inamin na kahapon ni Justice Secretary Remulla na siya ang binigyan ng authority by the Office of the President through Executive Secretary Bersamin na siya ang kumatawan sa Supreme Court kung kinakailangan. So parang ang paninindigan ng Office of the President, harapin natin ito. Malayo dun sa paniniwala ng Solicitor General. Yun naman po yung lumalabas ngayon, Professor. Anong tingin mo dun? So ang tingin ko po doon ay napapanahon na tama yung pagkakasabi ni Undersecretary Claire Castro. Siguro dapat mag-isisip na rin si Solgen kung siya pa yung dapat manatili sapagkat naging controversial yung stance niya. Yung sinabi ko nga kanina, opinion ko lang po yun, pero hindi ibig sabihin na dapat din siya magpatuloy. Kasi alam mo, mga abogado, meron yung mga sariling opinion, pero mga katulad na posisyon na ganyan, minsan isususpindi mo yung opinion mo para manilbihan ka sa gobyerno. Correct. At ito ay isang halimbawa ng gano'n. So, sabi nga ni Yusek Castro, mag-isip-isip na si Solgen. Pero sabi naman ni Solgen, iniwan niya, pinaubayan sa Malacanang kung anong kanyang kapalaran. So, hintayin na lamang natin. Sige na nga, pag-usapan naman natin si Harry Roque. Sabi ni Secretary Remulla, huwag mong ipilit ang sarili mo sa ICC.
hindi ka kailangan doon actually, hindi nga tinanggap na abogado ni Duterte. At ngayon sabi niya, umuwi ka na lang kasi meron kang kaso rito. Sabi naman ng Malacanang, bago mo ipagtanggol ang iba, ipagtanggol mo muna ang sarili mo. Anong comment mo dyan? Anong tingin mo dyan sa kalagayan ni Harry Roque? Alam mo, tama naman yun eh. Dapat sa halip na bring Duterte home, dapat ang pinasabi natin, bring Roque home. Umuwi na siya dito kasi dito siya may responsibilidad, dito siya may pananagutan. Total, hindi naman na siya kasali sa legal team. Siya ay kasalukuyan. He's considered, bagamat hindi naman criminal case yung kanya, yun ay pag-arrest ng order ng Kongreso. At I think he's playing time. Gusto na niyang i-delay yung kanyang pag-uwi para hindi siya ma-arrest kasi pag natapos na po ang sesyon pag natapos na ang buhay nitong kongresong ito, mawawala na rin saysay yung kanyang arrest warrant na inisyu ng Congress. Ganun po yung rule doon eh. Pag wala ng session, tapos na yung current Congress, wala nang bisa yun. So pwede na siyang umuwi. Kasi ngayon wala naman siyang criminal case na nakasampa sa korte yata para siya ay magkaroon ng arrest warrant from the court. But he has an arrest warrant sa bisa ng Congress. Pero hindi magandang tingnan na siya ay nagtatago. Hindi pwede yung siya ay nagtatawag ng people power o EDSA tapos nandun siya sa labas. At total, wala na siyang dahilan para manatili sa The Hague kasi hindi naman siya kasali sa legal team. At saka hindi lang yon, di ba, Professor? Meron tayong may nakabinbin sa National Prosecutor Service, Department of Justice, na qualified human trafficking against Roque dahil ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pogo Operation. Yun po yung sinasabi na dapat mong harapin ito. Kasi pagka nakita ng National Prosecutor's Service na may probable cause, ipapay yung kaso, by warrant of arrest yan, non-bailable offense yan. Kaya nga sabi nga nila, bago mo harapin yung iba, yung munang problema mo, Roque, total abogado ka eh. Alam mo yung batas, alam mo ang proseso, dapat umuwi na lang. Pag nagpalabas na po ng arrest warrant, ang National ang NPS, pag meron ng probable cause doon, abay talagang na yung ibang issue na yung criminal case yun at non-bailable. O siya, ang international police naman ngayon, ang Interpol naman, ang hinga natin ng tulong para tugisin at arrestain siya sa ibang bansa kung hindi pa siya umuwi. Well, ibang issue, Professor, samantaling ko ng pagkakataon. Anong tingin mo naman dito? Medyo nagiging controversial ito. Merong pabor, merong hindi, na parang pinapayagan daw ng Senate President na kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa, pwedeng pansamantala doon siya tumira o doon muna siya sa Senado para hindi maaresto dahil hanggat nasa loob doon ng Senado, hindi siya pwedeng arestuhin. Yan daw ginawa ni Trillanes nung araw, ginawa ng iba pang mga senador. So, yun daw ay pwede rin gawin ngayon. Pero, ang iyak naman ng kabilang sektor, at teka muna, huwag niyong gawin taguan ang Senado. Yan ay pag-aari ng mga Pilipino. Bakit niyo pagtataguan yan? Harapin niyo kung mayroong warrant of arrest at kaso. Anong tingin mo doon? Hindi magandang optics o natingnan na ang Senado ay kumakanlong ng mga tinutugis ng batas o may mga arrest warrant. Hindi maganda yon at saka sa tingin ko mukha yatang nagtatago na ngayon si Senator Bato, nabasa ko hindi na daw siya magsusurrender. So somewhere he's not in the Senate. But at the same time, gusto ko rin namang pasubalian yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Kasi ang basa ko, hindi ako abogado, pero nakalagay sa saligang batas kapag ang parusa ng isang krimen ay matindi, katulad 30 years ito ang crime against humanity sa ICC. Ang maximum penalty hindi lamang ito taon na 6 na taon. At saka kapag ang Senate ay wala sa session, hindi pwede na magkaroon siya ng immunity kasi nakalagay sa saligang batas, yun lang yung sakop na pwedeng kanlungin ng Senado ang isang senador habang nasa session at hindi matindi ang kaparusahan. Ay doon na lamang sa dalawang yun mukhang hindi tama. At hindi naman tamang sabihin na ginawa sa ibang senador noon in the past. Mali yun Hindi naman dapat ulitin na yung mali. Kung mali at kahit pa ulit ginawa sa ibang mga senador, ay hindi dapat ulitin ngayon. Hindi na dapat gawin. Actually, kasi mamimihasa tayo. Yes, actually, Professor, nabanggit mo yan. Naalala ko, bata-bata pa tayo pare-parehas nung hulihin si Juan Ponce Enrile. May session noon sa Executive Building sa may Calao. Pero nung mag-break, dahil nandun na si Director Lim ng NBI noon, isinerve ang warrant of arrest doon mismo sa session hall. Pero naka-break. So hindi pala basihan yung pag nasa loob ka ng building ng Senado, hindi ka pwedeng arestuhin. Mukhang hindi pwede yung mali yun. Itong kay Enrile nung araw ay nangyari kahit nasa loob ng Senado, hinuli siya ng NBI.
Lalo na't naka-break ngayon ng Senado. Isa pa yan. Walang Isa session. pa yan. Malabo. Anyway, panghuli na lang, Professor, alam ko napaka-busy ka pa. Hanggang ngayon, walang katapusan yung sigaw ng mga Duterte at mga Duterte na illegal, kidnapping, mga ganun-ganun ng pag-aresto. Wala nang katapusan yung sigaw na yan. Anong tingin mo ron? Ano ba ito? Propaganda lang? Paawa lang? O ano ba ang dating sa isyong ito? Alam mo, hindi obra yung mga theatrics, yung mga pagsisigaw, yung mga rally, yung mga prayer rally man yan o Correct. political rally. Sa usapin na malinaw, mismo ang Supreme Court ang nagdesisyon sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga kaso, o mga krimen, o mga gawain na nangyari bago tayo kumalas. Meron pang jurisdiction. Pangalawa, yung pag-aresta sa kanya, ayun ay hindi ho dahil sa ICC, kundi dahil tayo po ay merong kaugnayan sa Interpol na siyang nag-serve ng warrant at pinag-usapan ng ICC. At yun po ay pinapayagan. Yung mga taong nagsasabi na dapat sundin natin ang Article 59 ng Rome Statute na kung saan di umano ay kailang i-present muna si dating Pangulong Duterte sa korte, yun po ay hindi na rin nag-a-apply sapagkat mismo ang Pangulong Duterte ang nagsabi na nakakalas tayo sa ICC. So ngayon, hindi na po tayo state party, hindi tayo pwedeng maging custodial state kasi hindi tayo party. At yung Article 59, nag-a-apply lang yun sa mga custodial states. So sila din naman ang gumawa ng ganitong klase na sitwasyon. Na yung mga ginawa nila, covered ng jurisdiction according to the Supreme Court, and yet now we are no longer covered by the Rome Statute because we are not a member. Yeah. They are the ones who made this possible, this kind of conundrum. Okay, tama yan. Well, Professor, baka meron kang gustong, hindi pa ako na itatanong, baka may mensahe ka sa mga kababayan natin. Medyo nakakalungkot eh. Nakakawatak-watak ang mga Pilipino sa panlilin lang ng iba eh. Or sa paniniwala ng iba na hindi naaayon sa rule of law. Alam mo, Mike, dapat ang mga tao maging mahinahon, hindi ho obra dito init ng ulo at mga drama. Correct. Ang ICC po, ayan, hindi yan na natitinag ng kung ano man. Kahit murahin mo yan, lalo baka mapasama ka pa. Aralin po natin ang batas, kahit hindi po naman tayo abogado, magbasa tayo, makinig tayo, huwag tayong basta-basta na lang maniniwala sa mga fake news at mga kung ano-ano. Correct. Meron pong mga pwede tayong basahin ng mga resources. Bago tayo magpindot ng ating mga keyboard, bago tayo magsalita, aralin muna, huwag na tayo maging bahagi ng problema na paggulo na ng bansa. Tama, totoo yan. Naku, Professor, salamat sa inyong oras, pagtanggap ng aming tawag sa umagang ito. Salamat po. Maraming salamat din. Thank you for having me. Mga kaibigan, si Professor Antonio Contreras, political analyst. Ayan, itinanong ko na lahat. Huwag po kayong magagalit. Issue lang ho ito, tanungan lang ito, balitan lang ito. Tama yon. 100% huwag tayong magpapaniwala sa mga drama, fake news at iba pa dahil ang ICC talaga walang pakialam dyan. Sa totoo lang po, ibang-iba ang international court kaysa local court. Dito sa atin, napupolitika ang kaso, palakasan system, kung ano-ano, pasintabi na, ay sa ICC, wala silang pakialam dyan. Nakatutok sila sa ebidensya ng complainant at depensa ng akusado. Yun lang yun. Walang pakialam kahit mag-rally pa ang buong Pilipinas, ang buong mundo ng mga Pilipino. Bulag at bingi ang ICC sa isyong politikal. Yan ang totoo. 9:21 ng umaga. Yan lang po kayo, halos nag-uumpisa pa lang ang ating mga balita. Magbabalik pa ang Mike Abilay. Balikan natin ang ating mga balita dito po sa Mike Abilay. Ngayong araw na ito ng Thursday, pinag-aaralan po ngayon ng Department of Migrant Workers sa DMW ang pagsampa daw ng kaukulang reklamo laban sa MV Solong na bumangga ayun sa isang oil tanker. Na hilagang silangang karagatan daw po ng England noong 1 linggo. Ayon sa DMW, Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa initial anya nilang pagsisiyasat, nagkaroon ng umano ng kapabayaan ang kapitan ng barko, naloko na siyang nagresulta ng pagkakasugat ng ilang tripulante nito. Bago gunitang siyam na mga Pilipino, kabilang na ang mga tripulante ng MV Solong, kung saan nga po 8 rito ang mga nasa ligtas naman na kalagayan, habang isa ang patuloy na pinaghahanap. Naku, may missing pa. Kawawa naman yung ating mga seafarers. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat lang po. So talagang aring aksidente o kapabayaan, pero ang initial ay kapabayaan. Kasunod ng formal na pagsamparaw po ng kaso ng Department of Agriculture
sa isang importer dahil naman ho sa pag-angkat ng sariwang dilaw na sibuyas. Nalabag naman anya sa regulasyon ng Food Safety and Plant Quarantine. Inaasahan naman po ngayon na madadagdagan pa ang mga makakasuhan ng DA na sangkot sa smuggling ng mga agri-product. Talaga lang ha. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., may mga halintulad na reklamo naman hong inihanda na ang kagawaran habang pinalalakas pa ang kampanya kontra agricultural smugglers. Punto nito, dapat na anyang magsilbi na itong babala sa mga tusong negosyante na naglalamang o nalalamang sa mga magsasaka at consumer. Aba ipairal na ho ninyo yung batas. Di ba meron tayong economic sabotage law? Yan ang ipairal. Tama na yung press release. Tama na ho yung mga warning, action, implementation ng ating mga batas, Secretary Pasintabi na. Hindi nakukuha sa warning yung mga yan. Hindi nakukuha sa press release yung mga yan. Ang kailangan yan ipakita na merong batas. No one is above the law. Yan ang importante. Samantala, Bel Custodio ng PTV, ating partner dito. Meron muna tayong report mula ho sa Kamuning Market. Kamustahin naman ho ang sitwasyon ng supply ng sibuyas na naman. Nagiging controversial naman ang sibuyas. Nakakaiyak niyang balitang yan, di ba? Sibuyas eh. Narito ang live report. Mike, ayon dito sa mga titinda dito sa Kamuning Public Market, mababa na ang pumapasok na imported na bigas. 986 metric tons na lang ang puting sibuyas sa pumapasok sa bansa ayon sa Department of Agriculture mula sa inaasahang 1,000 metrikong tonelada, habang wala na pumapasok na import sa red onion. Dahil mataas na supply, bumababa na ang presyo ng bigas o ang sibuyas sa merkado. Ayon sa nakausap namin na isang retailer, sa nakalipas sa 3 linggo mula 150 pesos ay bumagsak na ng 100 pesos ang pulang sibuyas, habang 42 pesos na lang ang kada kilo ng puting sibuyas. Mas mababa ito sa sinabi ng DA na nananatili daw na stable ang presyo ng sibuyas sa 120 pesos kada kilo. Samantala, Mike, bumaba din ang importation sa ilang mga pangunahing produktong agrikultura kagaya ng bigas. Base sa datos ng DA, 641 metric tons ang import ng bigas as of March 13, na halos kalahati lang na importation noong nakaraang taon sa parehong panahon na 1.2 million metric tons. Ayon kay DA spokesperson Arnel Lemesa, inaasahang magandang ani ng palay ngayong taon. Ilan sa nakikitang pagbaba at nag-i-stabilize sa presyo ng bigas sa merkado ay ang pag-lift ng import ban sa India at non-basmati white rice, mahigpit na pagbabantay ng DA at DTI sa presyo ng bilihin, lalo na sa pag-monitor kung nasusunod ba ang maximum suggested retail price at ang paghuhuli sa mga nag-hoard sa agricultural products. Mike? Okay, ayan o. Thank you, partner. At sa ating mga balita, ayan o, sana hindi na tumaas ang mga bilihin, pero huwag kayong mag-alala. Ang basic commodities sa pangunahing bilihin, hindi lang ho sa Pilipinas problema ito. Ito ay global problem. Kahit saan lugar sa buong mundo, mataas ang bilihin. Yung nagsasabi na dito lang sa Pilipinas, mahal ang rice at iba may bilihin, namumulite ka lang yun. Nagre-recruit lang yun ng galit ng mamamayan para magalit sa gobyerno. Kababawan niya ng argumento o kawalan ng argumento. Tanungin niyo ang mga overseas Filipino workers. Tanungin niyo ang mga nagbibiyahe sa kung saan-saang bansa sa buong mundo. Sila ay biktima ng mataas na bilihin, hindi lang sa Pilipinas. Huwag magpakababa ng mga argumento, bukong-buko kayo. Lalo na sa programang ito, hindi kayo makakalusot dahil alam namin ang inyong mga drama sa buhay. Okay? Bureau of Immigration muling sinita ng mga senador dahil sa mga pinadideport na POGO worker na nakakatakas dahil sa pinasakay sa mga flight na merong layover o tinatawag na stopover na hindi na bumabalik. Naloko na. Magkano ang halaga dito? Magkano ang usapan dito, kuya? Bakit dapat kasi yung pagdideport, diretso, halimbawa, Manila to China. Doon nyo, escort nyo hanggang airport ng China. Eh pag sinakay nyo ng aeroplano, talagang bababayan kung saan mayroong stopover. Kasi ayaw nilang bumalik sa China dahil sila merong mga criminal cases doon. Di ba karamihan sa mga fake Pilipino, nagpapakilalang Pilipino pero Chinese national, mga kasong kriminal sa China. Dito sila nagtatago. Tapos ngayon, i-deport nyo, tuwan-tuwa yan mga pag i-deport. Kasi bababaya kung saan may stopover, dapat direct flight from Manila
kung saan man sa China, direkta doon. Ay pag dumaan niya ng kung saan-saan dyan, nako, namamasala yan, bababa ng eroplano at hindi sasakay. Di ba? Kawawa nitong immigration. Tuwing bawat hearing, puro pinagagalitan na lang sila eh. Kailan ba makakakuha ng matinong opisalis ng immigration? Parang lagi na lang sabit sila. Ilang beses nagpalit ng immigration commissioner. Parang nagpapalit ng damit yan ng palitan ng mga opisyal eh. Pero karamihan sabit. Kasi naman, napakasimple nitong problema, nalulusutan pa sila. Maliban lang, magkano kuya? Ayan, baka ganon. Magkano iyo akin dyan? Ito iyo, ito akin. Baka ganon. Naloko na. Magpakatino na kayo. Hindi na ho nagbibiro si Pangulong Marcos. Pananagutin na kayo. Itong 3 taong natitira ng kanyang administrasyon, seryoso na. Tingnan ninyo sa mga interview, ambush interview kay Pangulong Marcos. Seryoso na ang kanyang mga statement. Hindi na siya nagbibiro. Ang batas, ang kanyang pinapairal at matitinong programa. Samantala, Bernard Ferrer meron mo ng report. Ano itong balita niya? Nakaambag daw ho sa transport. Ay, ito na naman, transport strike sa susunod na linggo. At ano naman po ang magiging hakbang daw po ng DOTR tungkol dito? Ano ba ang strike nila? Ano ba ang kanilang mga hinaing? Narito ang live report. Yes, Mike, nais makipagdialogo ng DOTR sa Transport Group na Manibela kaugnay ng kanilang planong magsagawa ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kapakanan ng mga pasahero. Inatasan ni DOTR Secretary Vince Dizon, si DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Joscoro Jojo Reyes na pangunahan ang pakipagdialogo sa mga kinaukulang transport group. Umaasang DOTR na sa halip na ituloy ang tigil pasada, magkakaroon na lamang ng maayos na usapan upang mapanatili ang kaayusan at matiyak na hindi maaabala ang mga commuter. Habang pinangangalagaan din ang kapakanan ng mga jeepney driver at operator. Tiniyak din ng DOTR na pakikinggan at isaalang-alang ang mga alalahanin ng sektor ng transportasyon upang mapabuti ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Samantalang naghahanda na ang DOTR, LTFRB at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi maapektuhan ng mga pasahero sa posibleng tigil pasada. Patuloy din ang koordinasyon ng DOTR sa MMDA at LGUs upang maglaan ng libreng sakay para sa publiko. Nauna nang inanunsyo ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nakatakdang isagawa ang transport strike sa March 24, 25 at 26 dahil sa usapin ng consolidation ng public utility vehicles. Sa datos ng LTFRB, nasa 86% na ng PUV ang naisailalim sa consolidation bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan. Mike, sa pag-iikot ko sa ilang terminal ng jeepney sa Quezon City, particular sa Visayas Avenue, para marinig yung hinaing ng mga commuter, bagamat naiintindihan nila yung ipinaglalaban ng grupong Manibela, ay tutol naman sila sa hakbang na magkaroon pa ng tigil pasada, lalo't mahalagang makarating sila ng maaga sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. At isa nga sa pangunahing sinasakay nila, itong mga jeep para maaga silang makarating sa kanilang patutunguhan. Nakausap din natin yung ilang jeepney driver. At normal yung magiging araw nila sa susunod na linggo, partikular ng Lunes, lalo't yung pamamasada, dito nila kinukuha, Mike, yung kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na yung mga may pinag-aaral na mga anak, lalo na yung mga nasa kolehiyo. Mike? Thank you. Live report ni Bernard Ferrer. Ayan po, meron palang, hanggang ngayon may problema sila. Hindi matapos-tapos ang problema ng public transport. Maghanap buhay na lang tayo. Maghanap buhay na lang kayo kasi pag nag-strike, tigil pasada, walang kita. Mahirap po ang sitwasyon. Ang pagkain at pangailangan ng bawat pamilya ay hindi naman po yan nagbabakasyon. Hindi nag-holiday ang pangangailangan, di ba? Samantala, matagal nang ipinagpasalamat daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na hayaang mailibing nga po sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Ito nga po ay noong tumpang 2016 at ang ayon sa senador si Anya ay senador pa noon lamang ng Pangulo at pahayag nito ay ang pahayag na ito ay mula po kay Communication Undersecretary Claire Castro. Kasunod ang sinabi na naman ito ni Mayor Basti Duterte na wala anyang utang na loob. Ito pala yung sambatan Ang Pangulo na sa
nakatakdang dito nga ho sa pagkakahuli at saka yung pagpapalibing. Ano ha? Gayon pa man, linaw ho ng opisyal na pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman anya nangangahulugan na dapat nang madiskaril ang pagpapatupad ng batas at hustisya. Ang pagpapaaresto anya ay sa dating Pangulo ay alinsunod naman sa laman ng commitment daw ho or sinumpaan o trabaho tungkulin ng Pilipinas sa Interpol. At pagbibigay, diin naman ng opisyal ang pagtanaw naman pagtanaw ng utang na loob ay pagiging kaibigan o pagiging dating magkasama o hindi, nangangahulugan anya na dapat nang traidorin ang batas at ang konstitusyon. Ayan. Nadinig ko yung press conference na yan. Araw-araw kasi may briefing si Jose Castro So malinaw yan. Nagkakasumbatan drama, sumbatan, galit. Ay wala akong mangyayari dyan. Pagka-utang na loob, walang kakwenta-kwentang argumento yan. Okay? Ibig sabihin ba, dati magkaibigan kayo, hindi na kayo pwedeng magtalo, hindi na kayo pwedeng magkontrahan dahil magkaibigan? Hindi ganon. Yung issue ng utang na loob at saka drama, mababaw na argumento. Okay? Huwag ganon. Kasi mababaw ang labanan Hindi po ganyan. Sumunod na lang tayo sa batas. Total, sabi niya, napakinggan ba niyo yung interview kay Vice President Sara Duterte kahapon? Sabi niya, sabi raw ng kanyang ama, parang hotel ang kanyang tinitirahan. Maganda yung hotel, maganda yung tinitirahan sa ICC. Air condition, malinis, maayos. So, maayos ang pagkain. O, di ba? Para nagbabakasyon lang si Digong, di ba? Kaya lang hindi natin alam kung kailan babalik. Pero bakasyon lang yon, relax lang kayo. Yung mga DDS galit na galit Akala kasi ng mga DDS na hindi nakakarating siguro sa abroad o hindi alam ang galawan sa ibang bansa, akala nila ang kulungan sa abroad katulad ng kulungan sa Quezon City. Na mabuti pa yung sardinas, may sabaw. Akala niya kulungan dito sa Pilipinas, sa buong bansa na napakasikip. Di ka makatulog dahil nakatayo lahat. Walang hihigaan. Wala, lahat kulang. Di ba? Ay, doon po sa kanila hindi. Maganda ang kama, maganda yung kwarto, malinis, may tubig, may pagkain. Pwede pa nga daw mag-internet Kaya sabi ni Sara kahapon sabi raw sa kanya ni Duterte, umuwi ka na, ano ba ginagawa mo rito? What are you doing here? Sabi daw ni Duterte sa kanya, umuwi ka na, di ba? So ibig sabihin, komportable, masaya si Digong sa kanyang kinalalagyan ngayon. Yung nagsasabi diyan na mahirap ang kalagayan, kawawa si Digong, nagsisinungaling kayo. Kaya yung mga nagrarally at mga speaker nyo sa inyong mga political rally na patuloy na sinisira ng gobyerno dahil sa inyong maling paniniwala, nililin lang kayo, binobola kayo ngayon pa lang. Ay kung yung mismong tao na biktima, masaya ang sarap ng pagkain, ang sarap ng tulog dun yung drama at pagsisinungalin, hindi yan makakapagbigay ng hustisya. Maawa kayo sa mga naging biktima. Sabi nga ni Enrile, nung kayo ang gumagawa ng paglabag sa batas, okay lang. Ngayon pinapanagot kayo, iba ang inyong sinasabi. Ay, naloko na. Enrile ang may sabi niyan. Sige, basahin nyo yung Facebook post niya. Baka mas matindi pa ang malalaman nyo ron. Naloko na yan. Talaga lang, okay, magagalit. Pag nagalit naman kayo sa akin, may stress lang kayo. Wala naman kayo makukuha sa akin. 9:41 ng umaga, yan lang po kayo at magbabalik pa ang mga balita. Siyempre, dito po sa Mike Abilay. Balik tayo sa iba nating mga balita. Ako, dami yung mga nangyayari talaga. Inamin na po, eto na, ni Senador Ronald Bato. Bato sa langit, tatamaan, huwag magagalit. De La Rosa, ikinukonsidera daw niya na ngayon na hindi na pagsuko sa mga otoridad sakaling magkaroon daw ng warrant of arrest laban sa kanya ang ICC. Matatanda ang si De La Rosa isa sa mga respondent sa kasong crime against humanity dahil sa pagpapatupad ng Oplan Tokhang on War on Drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Linaw naman po ng senador na gagawin lamang niya ang hindi pagsuko kung makikita niyang walang hustisya para sa kanya. Paano makukuha ang hustisya kung hindi ka susuko? Parang susuko ako pero pakawalan niyo ako. Ganun ba yun? Parang ang layo naman. Kala ko ba, sabi niya, susuko ako, haharapin ko yan. Hindi ako natatakot. Tapos sinabi pa niya noon na sasamahan ko si Duterte. Pero si Duterte nandun na, ayaw pang sumunod.
Si Robin Padilla nagpunta ron, di naman nakapasok. Kawawa naman si Robin Padilla. Nabaltaan ba si Robin? Wala parang tagabitbit lang ng bag ni Sara at saka ni... hindi mo lang nakita si ano eh. Ang nakita niya yung nasa ospital, si Mideldea, pero si Duterte hindi yata pinapasok doon sa kwarto eh. Ayan, Sandali, tingnan natin kung ano mangyayari. Kawawa rin, hindi ko na maintindihan ito si Bato. Paiba-iba rin ng statement. Sabi niya, matapang, haharapin niya. Matapang, susuko siya. Ngayon, matapang siya, magtatago siya. Sumobra ang tapang mo, Senador. Saan nga ba talaga pupunta ka? Okay? Pero wala tayong magagawa. Sino ba ang mga maa-aresto? Kasi siyam daw yun eh. Siyam pa ang aarestuhin ng mga dating kasamahan. Maaaring pulis o politiko. Sino kaya yan? Naku, pag si Bato'y nahuli, kandidato pa naman ito. Malamang hindi na ito manalo. O pag nanalo naman ito, ewan ko kung saan mananalo. Tuloy sa ating mga balita, walang puwang sa International Criminal Court ang ginawang political drama ng kampo raw ng dating Pangulong Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union. Nakatuon niya ang ICC sa legal at factual na issue at hindi political circus. Naku, matindi itong taga-La Union na ito ng kampo ng mga Duterte na hindi kakatigan niya ng International Tribunal. Ayan. Mariin niya din yang binatikos ang mga nagsasabi na ang paglilitis ng ICC ay pag-atake sa soberanya ng Pilipinas. Kaya anya inaakyat ito sa ICC. Dahil wala anyang mukhang hustisya walang makukuhang hustisya ang mga biktima sa war on drugs noong nakaupo si Duterte. Wala talaga walang nangyari. Nakita nyo yung ano ba paano i-describe yun? Nung magsalita si Mideldea dun sa secretary, dating secretary, executive secretary, di ba parang dead ma lang? Kasi ang sinabi niya, kidnapping, marahas ang paghuli, ganito. Wala namang pakialam ang ICC doon sa kung paano hinuli. Ang ICC, ang concentration, nahuli sa si Digong, tapos na. Wala silang pakialam kung paano hinuli ni Torre, paano hinuli ng Interpol. Pero ang iniiyak ni Mideldea ay harassment, kidnapping. Sabi siguro ng mga taga-ICC, yung mga Pilipino talaga kakaiba, anong pakialam namin sa inyo? Basta ang mahalaga, nag-issue kami ng warrant of arrest, hinuli. Kung paano sa hinuli, wala na kaming pakialam doon. Ganun ang dating ng ICC. Kaya ngayon, si Judge Motok ba yun, yung babae? Ano bang nangyari kay dating Pangulong Duterte? Di ba nung araw, galit na galit siya sa mga puti? Di ba nung siya presidente, pinagmumura niya ang puti? Di ba? Makaniwala ka sa puti, tapos may PA pa. Basta galit na galit siya sa mga puti. Ay, ang problema niya ngayon, yung judge, sa tatlong judge, dalawa yung puti. Ayan yung puti, yan isa, yan. Di ba, puting-puti? Yan ang mutok. Tapos ngayon, ayaw niya sa puti, pero ang kinuha niya abogado, mga puti rin. Ayaw kay Roque. Ayaw sa kayong Manggi. Ayaw kay Mideldea. Ayaw kay Roque. Ayaw doon sa mga kayumangging Pilipino. Anong nandito sa Pilipinas si Digong Duterte, ayaw sa puti. Nung mapunta sa ICC, lahat ng puti gusto niya. Sa pula, sa puti, ang lamanan kasi gano'n ang nangyari, di ba? Aba, hindi fake news ito. On record, nung siyang presidente, kumurahin niya ang mga puti. Grabe, di ba? Pati nga Santo Papa, minura niya. Di ba? Ay, maputi rin na Santo Papa. Ay ngayon, yung pala sa puti rin babagsak, Pula-pula ka dyan, puti rin pala ang gusto mo, kasi yung kanyang pinili, puti. Yung British Israel lawyer, di ba, puting-puti yun? Ayan, kita mo yung mga judge, ang puputi. Talaga lang, Kaya magagalit, binabalikan ko lang yung nakaraan, kayo naman, masyado kayong pikon. Yung mga DDS, galit na galit na dahil gano'n. Aba, naman ang totoo. Ang hirap kasi sa inyo, gawa kayo ng gawa ng mga kung ano-ano. Pag sinariwa namin, binalikan ko nakaraan, nagagalit kayo. Di-stress lang kayo. Ang aabutin nyo, depression, magkakasakit pa kayo niyan. Tuloy ang ating mga balita, 9:48 ng umaga. Ipapaubaya daw po ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council o AMLA. Okay? Ang hakbang daw ng gobyerno sakaling hilingin ng International Criminal Court o ICC ang pag-freeze ng asset. Pag-hold daw ng asset ng dating Pangulong Duterte, naloko na. Ayon kay Presidential Communication PCO Undersecretary Claire Castro, na walaan niyang sisinuhin ang AMLA at kanilaan niyang papaubaya dito ang anuman na hakbang. Sa sandaling magkaroon niya ng freeze order nga request sa asset ng dating Pangulo. Nako, naloko na. Pati mga asset ba? May mahuhold. Yun ang pinakamahirap talaga pag AMLA ang kalaban mo.
pati yung mga tinatago ni Trillanes. Ni Trillanes, di ba si Trillanes ang daming alam ng mga bank account? Pati yata yung tinatago ni Senador Trillanes dati, baka mahawa yun. Kasi sabi ni Trillanes, marami akong alam ng mga record, joint account ng mga Duterte. Ayan, kung merong AMLA, abay malamang ang maging asset ng AMLA ay si Trillanes. Lalo matutuwa't magagalit ang mga DDS kay Trillanes. Alam mo, kumusta na ba si Trillanes ngayon? Dating senador, kumusta ka na, sir? Ako nakinunod, nakikinig po kayo. Naglaan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, ano ito, PAGCOR, ayan, ng 300 milyong piso para ho sa pagpapabuti daw ho ng pasilidad at pagsasanay ng mga kadete ng Philippine National Police, PNPA Academy. Ganon. Inanunsyo daw po ng PAGCOR Chairman Alejandro Tingo ang sa 45 PNP alumni homecoming sa Silang Cavite. Ayon sa kanya, mahalaga ang modernong teknolohiya at pasilidad upang mas epektibo ang laban sa krimen. Bukod dito, nagbigay din ng PAGCOR ng 2.2 million pesos para sa isang service vessel, sasakyan o 100 tablets para ho sa pag-aaral ng mga kadete. Ayan, mag-supply kayo dyan. Tama yan. Para tumaas yung mga gustong maging pulis. Para hindi na mahawa dun sa pulis na nag-viral na nagpulis-pulis tapos galit kay Pangulong Marcos, galit sa Commander-in-Chief, sira ulo yung pulis na yun. Ano ha? Sana kayo maging matino na kayo. Nakita niyo yung pulis na nag-viral? Sabi niya, presidente ka lang eh, bakit ako susunod sa'yo? Sus, merosip na katuwiran yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Isipin mo yung pulis, nanumpa sa saligang batas at susunod sa Commander-in-Chief. Tapos na maging pulis, patrolman pa lang, sinusuwag na ang Pangulo, ay yan ang inabot mo ngayon, criminal case, administrative, summary dismissal, huwag tularan. Mabuhay ang matitinong pulis. Yung hindi matino na katulad na nag-viral na yan, magbago na kayo kasi hindi ho pwede yan. Nakakahiya naman sa mamamayang Pilipino, pinapasweldo kayo tapos pasaway. Di ba? Inihayag ng Metropolitan and Manila Development Authority, MMDA, na magbibigay daw sila ng 500,000 pesos pabuya na sino man anya makapagbibigay ng beripikadong impormasyon sa pagkakakilanlan ng kinaroroonan daw po ng suspect na namaril at nakapatay at nagmalasakit anya na motorcycle. Ano ko, ito yung topic natin kahapon. Rider dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nagmalasakit lang ito. Siya pa yung nadisgrasya, di ba? Ginawa ng ahensya ang nasabing hakbang matapos anyang magtungo noong isang araw sina MMDA Deputy Chairperson Yosek Prisco San Juan Jr. at Director for Traffic Enforcement Attorney Vic Nunez bilang kinatawan ng MMDA Chairman Attorney Ramundo Atres, si Artes, sa burol daw ho ng biktima na si Wilmer Sara. Kawawa naman. Bukod dito ay nagpaabot din anya ng tulong pinansyal ang MMDA sa pamilya ng nasawi. Kawawa naman ito. Matatanda ang nasawi ang biktima matapos barilin sa ulo ng rider na hinabol niya noong March 14 ng tukwa, na kanyang tulungan ho yung tinutulungan lang, may tinutulungan lang siya eh. At sumita doon sa MMDA traffic enforcer. Nakakalungkot na nag-viral po yan eh. Tumulong lang, siya pa yung nadisgrasya. Ayun naman ay nangangailangan niya ng tulong. Sana po yung mga politiko na maraming pera. Baka naman pwede kayong tumulong sa pamilya nung namatayan na yan, kawawa naman. Motorcycle rider, tumulong lang, ang isinukli sa kanya ay bala. Pambihirang buhay yan, Tuloy ang ating mga balita pa rin. Ang bilis ng oras, tumaas ng 2.9% daw ho ang personal remittance daw ho mula sa overseas Filipino workers. Uy, ganda nito. Noong Enero 2025, ngayong taong ito, na umabot daw ho ng $3.24 billion kumpara sa $3.15 billion na naitalang noong namang Enero ng 2024. Ayan nakakalulang billion dollars ito. Ayon sa pinakahuling ulat daw po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas anya na nag-oobserbahan ng remittance mula sa parehong land-based at sea-based na mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Mula sa kabuang personal remittance, ang cash remittance na dumaan sa bangko ay umabot naman ng $2.92 billion na mas mataas sa 2.9% kumpara sa $2.84 billion noon daw hong kaparehong buwan ng nakaraang taon. Sana all, puro dollars. Ito, buti pa sila, puro dollars. Ayan pag marami remittance, maganda ang ekonomiya ng bansa. Mabuhay ang lahat ng Pilipino sa abroad.
Lahat ng Pilipino nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kayo po ang kaakibat, katuwang ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Dagdagan pa po ninyo. Kailangan ng inyong mga mahal sa buhay dito. Dahil ang ating mga kababayan ay talagang kailangan ng ayuda. Pero huwag naman sana puro ayuda. Dapat kumikilos din. Galaw-galaw para maghanap buhay. Wala na tayong oras. Talaga lang ha. Hanggang dito na lamang po ang ating mga muling talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Siyempre dito po sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, sa Facebook page Mike Abby Live. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!